Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat makaitlong siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyong lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa." Tandaan mo, nung kabataan mo pa, ikaw ang nagbibigay sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na kapatid, purihin at pasalamatan po natin ng Panginoon na siyang nagtipon sa atin ngayong linggong ito. At purihin at pasalamatan natin ng Panginoon dahil narating natin ng ikasyam na araw ng ating pagdonobena, ang bisperas ng dakilang kapistahan ng ating mga patron sina San Pedro at San Pablo at gayon din ng ating minamahal na patron na ang mahal na Birheng Maria, Virgen de la Rosa. At sa ngalan po ng ating minamahal na Arsobispo ng Maynila, ang kanyang kabunyian, Cardinal Jose Advincula, ngayon pa lamang po ay nais ko nang ipaabot sa bawat isa sa inyo, sa ating mga kaparian, sa mga pinunong laiko ng ating parokya, at sa bawat isang kabahagi ng ating sambayanan, ang isang mainit, masaya at mabiyayang kapistahan ng ating parokya. Happy Fiesta po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon at ang ating mga patron. Mga minamahal na kapatid, sa ating pong ibanghelyo ngayong bisperas ng ating kapistahan, ay narinig natin ng isang madamdaming tagpo sa buhay ni Jesus at ni Pedro na nangyari pagkatapos na muling mabuhay si Jesus. 3 beses tinanong ni Jesus si Pedro, "Iniibig mo ba ako?" At 3 beses din namang sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, iniibig ko kayo." Pero napansin ba ninyo kung ano ang sinabi ni Jesus kay Pedro matapos na sabihin ni Pedro ang kanyang pag-ibig kay Jesus? Pagkatapos na sabihin ni Pedro kay Jesus, "Opo, Panginoon, iniibig ko kayo," hindi naman sinabi ni Jesus, "Uy, mabuti Pedro ha, mabutit iniibig mo ako, ipagpatuloy mo lang yan."
Hindi sinabi ni Jesus, "Uy Pedro, tama na ibigin mo ako. At kung iniibig mo ako, magpatayo ka ng malalaki at magagandang simbahan." Hindi sinabi ni Jesus, "O Pedro, dahil iniibig mo ka ako, dapat makalikom ka ng maraming pera para sa ating pagmimisyon." Ano po ang sinabi ni Jesus pagkatapos na sabihin ni Pedro, "Iniibig ko kayo"? Sabi ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa. Alagaan mo ang aking kawan." Parang sinasabi ni Jesus kay Pedro, kung talagang iniibig mo ako, ipakita mo ang iyong pag-ibig sa akin sa pamamagitan ng pag-ibig, ng pagmamahal mo sa mga mahalaga sa akin. Ang pagmamahal ni Pedro kay Jesus, ipapakita niya sa pagmamahal sa mga mahalaga kay Jesus. At sino ang mahalaga kay Jesus? Ang kanyang kawan, ang kanyang bayan, ang kanyang simbahan. Kaya, nang sabihin ni Jesus kay Pedro, "Kung iniibig mo ako, pakanin mo ang aking mga tupa." Parang sinasabi ni Jesus kay Pedro, ang pag-ibig mo sa akin, ipapakita mo sa pag-ibig mo sa simbahan. Hindi maaaring paghiwalayin ang pag-ibig kay Jesus at ang pag-ibig sa kanyang simbahan, na kanyang kawan, na kanyang tupa. At ipinakita ito ni Pedro sa ating unang pagbasa ngayon. Si Pedro at si Juan ay nagpapunta sa templo para magdasal. Pero habang papunta sila sa templo, may nakita silang pulubi, isang taong lumpo simula nang siya'y ipanganak, namamalimos. Pwedeng-pwede namang lampasan na ni Pedro at Juan yung pulubi dahil magdadasal sila sa templo. Baka ma-late sila kapag tumigil pa sila. Pero tumigil si Pedro at sinabi doon sa taong lumpo, "Alam mo, wala kaming ginto o pilak. Wala kaming kayamanan na ibibigay sa iyo. Pero ang ibibigay namin sa iyo ay kung ano ang meron kami, si Jesucristo. At sa kanyang pangalan," sabi ni Pedro doon sa lumpo, "tumayo ka at lumakad." At nakatayo nga at lumakad ang lumpo. Pagpapakita ng malasakit, pagpapakita ng pag-ibig sa isang nangangailangang tupa, bahagi ng kawan ni Jesus na kanyang pinagaling at binigyan ng bagong buhay. Ang pag-ibig kay Jesus ay pag-ibig din sa kanyang simbahan. Yan ang mahalagang aral na natutunan ni San Pedro. Sa ating ikalawang pagbasa ngayon, narinig naman natin ang tungkol kay San Pablo. At kinuwento ni San Pablo yung kanyang pagbabagong buhay, kung paanong nagbago siya dahil kay Jesus. Inamin ni Pablo na dati-rati siya ay tapat na Hudyo. At sa sobrang katapatan niya bilang isang Hudyo, inuusig niya ang mga Kristiyano. Pinahihirapan ang mga naniniwala kay Jesus. Yan ang dating buhay ni Pablo. Pero natagpuan siya ni Jesus. At sinabi sa kanya ni Jesus, nung siya'y papunta sa Damasco, sabi sa kanya ni Jesus, "Pablo, bakit mo ako inuusig?" Natutunan ni Pablo na kapag inuusig niya ang mga Kristiyano, ang mga naniniwala kay Jesus, ang kawan at simbahan ni Jesus, ang inuusig pala niya ay si Jesus mismo. At doon nagsimula ang kanyang pagbabago. Mula sa pagiging masugid na taga-usig ng mga naniniwala kay Jesus, si Pablo ay naging masugid na alagad
na nagpapahayag ng salita ni Jesus. Natutunan ni Pablo ang isang mahalagang aral. Kapag inuusig ang simbahan, ang inuusig ay si Jesus. Mga minamahal na kapatid, ito ang mga aral na siyang ipinapasa sa atin ng ating mga dakilang patron, San Pedro at San Pablo. Ang pagmamahal kay Jesus, pagmamahal din sa kanyang simbahan. Pero ang sugatan si Jesus ay ang sugatan din ang kanyang simbahan. Ang sugatan ng simbahan, ang sakta ng simbahan ay ang saktan din si Jesus. Hindi pwedeng paghiwalayin si Jesus at ang kanyang simbahan. Mga minamahal na kapatid, sa panahon po natin ngayon, hindi na naman masyadong marami yung mga taong nagsasabing kami atheist. Yung mga taong nagsasabing hindi kami naniniwala sa Diyos, wala na halos ganyan ngayon. Pero ang nangyayari sa kapanahunan natin ngayon ay mga taong naniniwala sa Diyos, naniniwala kay Jesus, pero hindi naniniwala sa simbahan. Sasabihin nila, sapat na meron akong pananampalataya kay Jesus. Sapat na meron akong personal relationship with Jesus. Sapat na yan. Hindi ko naman kailangan ang simbahan. Hindi ko kailangan ang isang komunidad at hindi ako naniniwala sa simbahan dahil ang simbahan maraming mga makasalanan. Ang simbahan pinamumunuan ng mga makasalanan din, mahihinang mga tao at nakikita nila ang lahat ng kapintasan ng ating simbahan. O bakit ako magsisimba? Yung mga nagseserve sa simbahan, yan ang susungit. Bakit ako magsisimba? Maraming nagsisimba dyan, mga chismoso at mga chismosa. Bakit ako magsisimba? Bakit ako magiging member ng mga organization? Yung mga nandyan naman, puro makakasalanan. Naniniwala sa Diyos, pero ayaw sa simbahan. Si San Pablo at si San Pedro tinuturo sa atin, hindi natin pwedeng paghiwalayin ang pag-ibig sa Diyos. Dapat pag-ibig din natin sa kanyang simbahan kahit na ito'y mahina. Ang pag-ibig sa Diyos ay katapatan din sa kanyang simbahan kahit na ito ay binubuo ng mga makasalanan. Totoo naman po, hindi perpekto ang ating simbahan. Dahil binubuo ito nating lahat na nagsisikap magpakabuti, nagsisikap na magpakabanal, hindi mga perpektong tao. Pero wag nating talikuran ang simbahan dahil lamang sa mga imperpektong mga tao. Mahalin natin ang simbahan dahil ito ay simbahan ni Jesus. Si Jesus ang ulo, ang pinuno ng simbahan. Kasi kapag sinabi nating mahal natin si Jesus, pero hindi natin mahal ang kanyang simbahan, parang sinasabi natin sa isang lalaki, alam mo, ikaw okay sa akin, pero yung asawa mo ayoko. Hindi ba may mga magulang na ganyan? Sasabihin sa kanilang anak na lalaki, anak, ikaw mahal namin, pero yung asawa mo ayaw namin. Kaya yung mga biyanan, ganyan talaga. Ayaw sa asawa ng kanilang anak na lalaki. O kaya minsan sasabihin natin sa isang mag-asawa, o kayo, gusto namin kayo, tanggap namin kayo, pero yung mga anak nyo, ayaw namin sa kanila. Pwede ba yun? Tatanggapin mo yung magulang, pero hindi mo tatanggapin ng mga anak. Mamahalin mo ang lalaki, pero hindi mo mamahalin ng kanyang asawa. Para ring pag-ibig kay Jesus, pero hindi pag-ibig sa kanyang simbahan. Mga minamahal na kapatid, mahalin natin si Jesus at mahalin natin ang kanyang simbahan. Maging tapat tayo kay Jesus, maging tapat din tayo sa kanyang simbahan. Maniwala tayo kay Jesus
at maniwala tayo sa kanyang simbahan. Kaya nga kapag pinapahayag natin ang ating pananampalataya, di ba sinasabi natin, sumasampalataya ako sa Diyos Ama, kay Hesukristo, sa Espiritu Santo, at sa simbahang Katolika. Ang pag-ibig at paniniwala kay Jesus, pag-ibig at pananampalataya sa kanyang simbahan. Pero maaari din namang naniniwala tayo sa simbahan, pero nakakalimutan natin si Jesus. May mga tao na naglilingkod sa simbahan, pero ang pinaglilingkuran ay tao at hindi si Jesus. Minsan, tapat sa simbahan dahil yung katapatan kay Father lang. Kapag nawala si Father, nawawala na rin sa simbahan. Ang katapatan ay sa tao lang, nakakalimutan na si Jesus. Hindi naman ay hindi katanggap-tanggap para sa atin. Kung mahal natin ang simbahan, dahil mahal natin unang-una si Jesus. Alam niyo po, sa isang simbahan, yung mga nagsisimba ay merong paboritong pari na nagmimisa. O kayo rin naman, minsan ganyan, may mga favorite priest din kayo. Kapag yung paring yun na magmimisa, naku, gusto-gusto niyong magsimba. Dito sa simbahan na to, yung mga tao, dinadayo nila yung simbahan dahil doon sa pari na magaling mag-sermon. At yung mga tao, kapag darating sila sa simbahan, ang unang-una nilang tinitingnan ay yung lamesa doon sa gilid kung saan nakapatong yung kalis na gagamitin ng pari. Dahil alam nila na kapag yung kalis na yon ang nakalagay, yung kalis na yon ay kalis ng favorite priest nila. Kaya pagpasok pa lang sa simbahan, sisilipin na, uy, tama-tama, yung kalis ni Father ang nakalagay, siya ang magmimisa. Kapag pumasok sila sa simbahan at tiningnan nila yung lamesa, ibang kalis ang nakalagay, ibig sabihin, ibang pari ang magmimisa, umaalis, hindi na magsisimba, kasi hindi si Father ang magmimisa. Napansin nung sakristan mayor na gano'n ang ginagawa ng mga tao. Sisilipin muna yung lamesa, titingnan kung kaninong kalis yung nakapatong, at pag doon sa paboritong pari, magpapasok at magsisimba. Kapag hindi sa paboritong pari, aalis na lamang. Naisip ng matalinong sakristan mayor na sa lahat ng misa yung kalis ng paboritong pari ang nilalagay kahit hindi siya ang magmimisa. Kaya papasok yung mga tao, uy, si Father, the favorite natin na magmimisa, uupo. Tapos pag nagsimula ang misa, ibang pari ang lalabas. Hindi na sila makaalis ng simbahan. O minsan ganyan, ang sinusundan tao, hindi na si Jesus. Mga minamahal na kapatid, katulad ni Pedro, tinatanong din po tayo ni Jesus, ang bawat isa sa atin, iniibig mo ba ako? At tiyak naman, malinaw ang ating isasagot, opo, Panginoon, iniibig ko kayo. Kung iniibig natin si Jesus, tularan natin si Pedro, si Pablo, at gayon din ang ating mahal na ina. Mahalin natin si Jesus sa pamamagitan ng ating matapat na paglilingkod at pag-ibig sa kanyang simbahan.